Sa mundo ng anime, napakarami na ngang mga iba't ibang grupo o pangkat o mga organisasyon ang ipinakita o ipinakilala sa atin na nagtataglay nga ang mga ito ng hindi pangkaraniwang mga angking galing at mga angking lakas na siyang nakatulong nga din upang mahubog palalo ang bawat individual na itinalagang bida sa bawat kwento, sapagkat kung hindi nga rin dahil sa kanila ay mangyaring wala nga din masyadong pag-usbong sa ating mga bida na siyang inilagay sa bawat kwento, na kaya ngayon nga mga parekoy, sa dinami-dami na mga magkakaibang pangkat na yan, mga organisasyon o grupo na yan, ay may isang organisasyon naman dito na mas kinikilala nga at talagang ang itinuturing na isa sa mga pinakapopular na grupo na kinikilala nga o tinatangkilik talaga ng mga fans sa mundo ng anime. At yan nga ay wala ngang iba kundi itong grupong Akatsuki. Pero bagamat napakapopular nga ng grupong ito, kahit gayon pa man, ay marami pa nga din sa atin ang nagtataka o nagtatanong na kung ano-ano nga ba yung mga kayang gawin o mga kakayanan ng bawat isang miyembro dito sa grupong ito, mga kakayanan ng bawat isa sa mga kasalukuyang miyembro na mula nga sa nagtatag nito at sa pag-usbong ng panahon, sa paglago at pagdagdag ng mga miyembro dito at hanggang sa kahuli-hulihang mga miyembro nito. Sino-sino nga ba talaga sila at ano-ano nga ba din ba ang mga individual na mga abilidad ng bawat isang miyembro dito na para nga magawa nga din nating matimbang at masukat na kung gaano nga ba talaga sila kalalakas na naging dahil nga upang karapat-dapat nga silang tawagin bilang isa sa mga pinakakinikilalang maaangas, matitinik, matitikas at may bitaw na organisasyon. So tara na nga mga parikoy at atin na ngang alamin ang mga bagay na yan. At bilang panimula, unahin na nga natin dito sa isa nga sa naging founder ng Akatsuki at ito nga ay si Yahiko. Yahiko, birth date February 20, blood type B, height 176.5 cm, weight 57.2 kg, occupation founder and leader of Akatsuki. Nature type water release, fire release at wind release. At ang kanya namang mga jutsu ay itong water release, wild water wave, water release, pillar encirclement. So ganun lang kaikli yung kay Yahiko mga boy. At ang kasunod sa ating listahan dito ay itong si Yuzo Biwa. Yuzo Biwa, classification missing nin, nature type water release, at ang kanyang mga jutsu ay itong hiding in mist technique, water clone technique. So ganun lang din kaikli yung kay Yuzo Biwa mga boy. At ang ating kasunod ay si Orochimaru. Orochimaru, birth date October 27, blood type B, height 179.5 cm, weight 57.3 kg, classification missing nin, S-rank at Sanin. At ang kanyang nature type ay wind, lightning, earth, water, fire, wood, yin at yang release. At punta naman tayo sa kanyang jutsu. So dito makikita natin ang wind release breakthrough, wind release great breakthrough, wind release gale palm, soft physic modification, ayan guys, casualty puppet at itong chakra scale. Kasama rin dito ang regeneration ability, reversible technique, self-healing technique, Fujinjutsu trap, ito mga boy yan, at sound wave technique, genjutsu binding. Kasama rin dito ang 4 symbol seals, 5 element seal and 5 elements unseal, earth release shadow clone, a trigram sealing style, earth release hiding like a mole technique, vanishing facial copy technique, hidden doorway technique, hideout distraction trap, shadow clone technique, shuriken shadow clone technique, hiding in surface technique, living corpse reincarnation, Orochimaru's Yuinjutsu, Orochimaru style body replacement technique, temporarily paralysis technique, space-time technique formula, underworld turnover, at ang substitute technique. Kasama rin sa kanyang mga summoning is itong summoning Rashomon, summoning triple Rashomon. So familiar naman kayo sa Rashomon guys, yung ginamit ni Force Hokage Hashirama. Then kasama din dito yung summoning technique Shinigami Snake, summoning impure world reincarnation, snake possession, snake clone technique, snake mount bind, twin snake mutual death technique, binding snake glare spell, at itong kanyang sandata na Sword of Kusanagi, Long Sword of the Sky. At syempre kasama rin dito is itong 8 branches technique, formation of 10,000 snakes, 4 black snakes formation, gathering of the snakes, hidden shadow snake hands, many hidden shadow snake hands, at itong slithering snake mode.
So ayun nga yung kay Orochimaru mga boy. At ang kasunod na Akatsuki members dito na ating babanggitin is itong si Sasori. Sasori, birth date November 8, blood type AB, height 164.1 cm, weight 47.3 kg, classification S rank missing nin. Jutsu, flamethrower and water stream shooters, chakra threads and puppet technique. Ito yung gamit niya si Hiroko mga boy na may kasama ring lason. At sun clone technique, Iron Sun World method and Iron Sun drizzle, Iron Sun gathering assault, Iron Sun black iron wings, memory concealing manipulated sun technique. At kasama rin dito is itong red secret technique, performance of 100 puppets, prepared puppet 8 waves of needles, puppet technique prosthetic arm senbon, 1000 hands manipulation force, puppet performance skillful achievement with a human body. Ito yung using chakra threads ay kokontrolin mo yung tao mismo, tulad yung ginawa ni Lola Chiyo. So kaya din gamitin ni Sasori yan mga boy. At ayun nga yung kay Sasori. So ang kasunod naman natin dito ay itong si Deidara. Deidara, birth date May 5, blood type AB, height 166 cm, weight 50.8 kg, classification S rank missing nin, mercenary ninja, occupation terrorist bomber. At ang kanyang nature type ay explosion release, earth release, at lightning release. Punta naman tayo sa kanyang jutsu. Nakapaloob nga dito sa kanyang jutsu is itong shadow clone technique, clay clone, 5 seal barrier pass technique, earth release hiding like a mole technique. At dito naman sa Iwagakuri Kinjutsu ay kasama dito guys is itong explosive clay dolls, suicide bombing clone. At syempre kasama din dito ang C1, C2, C3, C4 at C0. So umpisa natin sa C1. May iba't ibang uri ito ng mga explosive arts ni Deidara. So nakapaloob nga dito is itong explosive clay grasshopper and explosive clay beetle, explosive clay bug and clay spider, explosive clay bird and clay twin birds, explosive clay phoenix and clay owl, explosive clay snake and clay centipede, explosive clay fish and clay jellyfish. At syempre, kasama dito is itong explosive clay bat. So lahat yun guys sumasabog. At ayun nga yung C1. Dito naman sa kanyang C2 na tinatawag natin na C2 Dragon. Ang C2 Dragon, tol! So kasama dito guys is itong C2 Dragon na kayang gumawa ng mga explosive landmines. Ayan guys, itong C2 Dragon naglalabas yan ng mga landmines. At syempre kasama dito is itong C2 Guided Missile. So yun nga yung C2 mga boy. At ang kasunod ay itong C3 or yung tinatawag natin na Ohako C3. Ang C3, ang pagsabog nito ang pinagmamalaki kong obra! Ito yung uri ng bomba na ibabagsak ni Deidara sa lupa tapos bigla itong lalaki at lilika ng pagkalaki-laki at pagkalawak-lawak na pagsabog. Nakita na natin itong ginamit ni Deidara dun sa laban niya kay Gaara. So ayan nga yung C3 or Ohako C3. At ang kasunod dito is itong C4 o C4 Karura. So ito nga C4 Karura mga boy. Ito yung gagawa si Deidara ng giant doll clay na sa kanyang imahe. Na kapag sumabog ito ay delikado nga yung epekto. Pag sumabog siya at pumasok ito sa dugo mo, eh ganyan yung magiging itsura. Nakita naman natin yung epekto niyan kay Sasuke, di ba? Ayan, yung ganyan yung nangyari. At ayan nga yung C4 Karura mga boy. Sobrang laking explosive clay na imahe ni Deidara. At ang last dito is itong C0 or yung tinatawag natin na Ultimate Art. Itong Z0 mga boy, ito na yung pinakamalakas na jutsu ni Deidara. Kung matandaan nyo na pag ginamit niya ito yung magiging itsurang Patrick Star Jutsu. Patrick Star na kulay puti na pagkalaki-laki. Tapos sasabog. Kaya lang sa technique din na ito ay mamamatay din si Deidara. Pero napakalakas nitong C0 mga boy. At ayun nga yung mga sining ni Deidara guys. Ang sining ko, sasabog na! Cats! At ang kasunod natin ay itong si Kakuzu. Kakuzu, birth date August 15, blood type A, height 185 cm, weight
63.2 kg. Classification, S-Rank, Missing Nin. Occupation, Akatsuki Treasurer. Nature type, Earth Release, Water, Fire, Wind, at Lightning Release. Jutsu, Earth Grudge Sphere, Earth Release Earth Spear, Water Clone Technique, Hiding in Water Technique, Water Formation Wall, Strange Mass Exploding Flame, Fire Release Intelligent Hard Work, Wind Release Pressure Damage, Lightning Release False Darkness. At bukod dyan guys, take note, si Kakuzu ay nagtataglay ng 5 puso. At ayun ngayon kay Kakuzu mga boy. So ang kasunod natin ay itong si Hidan. Hidan, birth date April 2, blood type B, height 177.1 cm, weight 56.8 kg, classification S-Rank, Missing Nin. Jutsu, Curse Technique, Death Controlling Possessed Blood. So ayun nga lang yung jutsu ni Hidan mga boy. By the way, ang tawag nga pala sa sandata ni Hidan is yung tinatawag natin na Triple Bladed Sight. So jump na agad tayo sa kasunod guys. Ang kasunod natin dito ay itong si Itachi. Itachi, birth date June 9, blood type AB, height 178 cm, weight 58 kg, classification S-Rank, Missing Nin. Occupation, former Anbo Captain. At ang kanyang nature type ay Fire, Wind, Water, Yin, at Yang Release. Punta naman tayo sa kanyang jutsu. So kaya niyang gamitin yung Shadow Clone Technique, Clone Great Explosion, Crow Clone Technique, Sensing Barrier Pass Technique, at according sa novel, si Itachi ay nakakagamit ng Chakra Suppression Technique katulad nung kay Karin. At syempre kasama sa mga jutsu ni Itachi is itong Fire Release Great Fireball Technique, Fire Release Phoenix Sage Fire Technique, Fire Release Phoenix Sage Flower Nail Crimson, at itong Water Release Water Bullet Technique, Water Dragon Bullet Technique, Water Fang Bullet. At according din sa novel, si Itachi ay kayang gumamit ng Water Release Starch Syrup Capturing Field. Ayan guys. At syempre kasama rin dito is yung ginamit niya laban kay Sasuke na tinatawag natin na Early Sacrifice. At basically kasama dyan is itong Genjutsu Sharingan, Summoning Technique Crow, Transcription Seal, Amaterasu. Ito yung ginawa niya kay Sasuke guys, na pansamantalang pag-transfer ng kanyang Amaterasu. So akala natin tinapik lang ni Itachi yung noo ni Sasuke, yung dun sa last battle nila. Pero hindi natin alam na sa pamamaraang yon ay pansamantala ng transfer ni Itachi yung kanyang Amaterasu. Na ang purpose nga nun, na kapag yung Sharingan ni Obito ay tumingin sa mata ni Sasuke, kusang mag-activate yung Amaterasu ni Itachi para patayin si Obito. At ayun nga mga boy, malinaw tayo doon. Ang tawag sa technique na yon na ginawa ni Itachi kay Sasuke ay Transcription Seal Amaterasu. So ang kasunod nga dito, basically nakita na natin gumamit si Itachi ng Izanami at Tsukuyomi. Kasama rin dito na hindi na nga tayo pamilyar is itong Ephemeral. So nakita natin yan guys, diba? Pero hindi tayo pamilyar sa katawagan. Ito yung genjutsu ni Itachi na dadami yung mga muka na lilitaw sa parte ng mga katawan mo. Tulad yung nangyari kay Naruto, diba? So Ephemeral ang tawag dyan guys sa technique na yan. At ang kasunod dito is itong Demonic Illusion Mirage Crow. At syempre kasama rin dito is itong Demonic Illusion Mirror Heaven and Earth Change. Ito yung nakita natin ginamit ni Itachi laban kay Kurenai. So patawa nga itong si Kurenai, 'di ba? Nakakala niya siguro na mahuhulog niya sa genjutsu si Itachi. Pero nangyari ay bumaliktad. Sa bagay siguro hindi pa masyadong alam ni Kurenai na genjutsu specialist si Itachi. At syempre, ang isa pang patawa dito is si Orochimaru. Itong technique na tinatawag natin na Demonic Illusion Shackling Stakes Technique. Ayan yung genjutsu na ginamit ni Itachi nung sinubukan siyang atakihin ni Orochimaru. So, patawa nga rin itong si Orochimaru guys. Kala niya siguro komo sanin siya, bebasicin niya lang si Itachi. Partida, bata pa si Itachi nan. Parang nasa ano siya niyan, mga 14-year-old. So isipin nyo, 14-year-old Itachi versus sanin na Orochimaru. So sinaglit lang ni Itachi sa isang genjutsu. So ayan nga yung tawag dyan guys, Demonic Illusion Shackling Stakes Technique. At punta naman tayo sa kanyang Susanoo. Sa kanyang Susanoo ay may abilidad dito na Yata Mirror, Totsuka Blade, Yasaka Magatama. Ito yung long range attack ng kanyang Susanoo. Yasaka Magatama! At itong Susanoo Fist.
So ayan nga yung patungkol kay Uchiha Itachi mga paregoy. At ang kasunod nga sa ating listahan dito ay ito namang tropa niya o itong kanyang team partner, ang taong pating na si Kisame. Kisame, birth date March 18, blood type AB, height 195 cm, weight 83.1 kg, classification S rank, missing nin. At ang kanyang nature type ay water, fire, wind, at earth release. Sa kanya namang mga jutsu ay nakapaloob dito is itong silent killing, earth release subterranean voyage, summoning technique shark, water clone technique, water bullet technique, water prison shark dance technique, at water prison technique. Kasama rin dito is itong water release 1,000 feeding sharks at water release exploding water colliding wave. Water release 5 feeding sharks, water release 4 sharks rain, water release great exploding water colliding wave, water release water shark bullet technique, at itong water release great shark bullet technique na nakita na din natin ginamit niya laban kay Might Guy. So masabi nga natin na solid na water style jutsu user itong si Kisame. At ayun nga yung about kay Kisame mga boy. At ang ating kasunod dito ay itong si White Zetsu. White Zetsu, blood type B, height 177 cm, classification S rank, occupation Akatsuki spy. At ang kanyang nature type ay wood, earth, water, fire, wind, lightning, yin at yang release. Sa kanya namang mga jutsu ay kasama rito itong chakra transfer technique, regeneration ability, dahil nga itong White Zetsu ay may Hashirama cells din guys. At syempre kasama rin ditong itong may fly, kasama rin dito is itong sport technique, parasite clone at substitute technique. So basically guys, yan yung mga nakita na natin na ginamit ni White Zetsu. At syempre ang kasunod natin dito ay itong si Black Zetsu. Black Zetsu. Classification S rank, sensor type Jinchuriki Kurama, Yin Hot Forms. Oh guys, Pansamantalang naging Jinchuriki ni Kurama itong si Black Zetsu. yung Hot Kurama. At occupation ay Akatsuki spy. At ang nature is itong wood, earth, water, fire, wind, lightning, yin at yang release. Sa kanya namang mga jutsu ay kasama dito is itong chakra absorption technique, chakra transfer technique, body coating. Ito yung kakapit siya sa isang nilalang. At syempre dahil nga nagagawa niyang makakapit sa isang nilalang, basically guys, nakagamit din tulad ng mga abilidad na ito. All Killing Ash Bones with Kaguya, Yomutsu Hirasaka o yung Space Time Jutsu ni Kaguya, yung Kamui ni Obito at yung Black Receiver ni Obito. Other than that, kasama rin dito is itong projection technique, yung ito yung nakakagawa siya ng hologram para magawa niya makapagpadala ng mensahe sa iba. Syempre kaya niya rin gamitin yung Mayfly tulad nung kay White Zetsu, di ba? Sensing technique at yung sport technique, katulad din nung kay White Zetsu kanina na binanggit natin. At itong temporary paralysis, hiding with camouflage technique, hiding in surface technique, yon yung mga katulad nga ay Orochimaru. Wood release underground roots technique at itong event recording. O mga boy, kayang i-record ni Black Zetsu yung mga pangyayari. Katulad niyan yung nangyari sa nagdaan, itong naging unang partner ni Kakuzu. So ayun nga yung about kay Black Zetsu. At ang kasunod natin dito ay itong si Conan. Conan, birth date February 20, blood type O, height 169.4 cm, weight 45.3 kg, classification S rank, sensor type, occupation village head. At ang kanyang nature type ay wind, earth, water at yang release. Sa kanyang mga jutsu ay nakapaloob dito is itong sensing technique, paper clone, paper shuriken, paper drizzle, dance of the shikigami, paper person of god technique. Ito yung ginamit ni Conan, yung 600 billion paper bombs laban kay Obito. At itong paper chakram. So ayun nga yung kay Conan mga boy. At next agad natin dito is itong si Nagato. Nagato, birth date September 19, blood type A, height 175.5 cm, weight 40.1 kg, classification S rank, sensor type, occupation Akatsuki leader and village head. At ang kanyang nature type ay itong fire release, wind, lightning, earth, water at yang release. Sa kanya namang mga jutsu madami-dami din to mga boy. Kasama rito is itong sensing technique, shadow clone, shape shifting, exploding water colliding wave, wild water wave, wind release gale palm, earth style wall, wind release air bullets, sealing technique,
Phantom Dragon's 9 Consuming Seals. Genjutsu Protect. Ito yung pag pinasok mo yung utak ni Pain, wala kang makukuhang impormasyon sa kanya. Kumbaga, pag pinasok mo, ganyan lang yung mangyayari. Parang naglulup yung mga bagay-bagay sa loob. Tulad nung ginawa ni Onochi Yamanaka, di ba? Nung makuha nila yung tauhan ni Pain, tapos pinasok nila yung isip nito. Kaya ang nangyayari guys, tuwing bubuksan ni Onochi, napakadaming barrier ang lumalabas. Puro protection barrier. So, ang tawag niya sa technique ni Nagato ay Genjutsu Protect. At kasama rin dito is itong 5 seal barrier. Ito yung nakita nating dun sa Gaara Rescue Arc, 'di ba? Yung nag-back up yung team guy. At ito ring mirror sudden attacker technique. So ito nga guys yung technique na kapag tinanggal mo yung 5 seal barrier, lalabas itong mga kamukha mo. Di ba yung ginawa rin ng team guy? Yung pagtanggal nila dito sa 5 seal barrier, biglang lumabas yung mga kamukha nila. Tapos halos kasing lalakas pa nila. Kaya nahirapan din yung team guy doon na labanan itong mga mirror nila. Then kasama rin dito is itong hidden doorway technique, magic lantern body technique. So nakita na rin natin yan guys, di ba? Ito yung kay Pain. At syempre kasama rin dito is itong Rain Tiger at Wheel technique. At syempre itong outer path o yung si Nagato mismo mga boy. Kasama rin dito is itong outer path Samsara of Heavenly Life technique o Rin Rebirth na kayang buhayin ang mga namatay na. So nakita na naman natin itong ginamit ni Nagato dun sa Pain arc, di ba? Yung naglaban sila ni Naruto. Yung marami siyang napatay sa Konoha. Then gamit itong technique na ito na Rin Rebirth ay nagawa niya mabuhay uli yung mga napatay niya sa Konoha. So dito naman tayo guys sa kasunod, ang mga puppet ni Nagato, ang 6 Path of Pain. Umpisa natin dito sa Deva Path. So sa lahat nga ng 6 Path of Pain, itong Deva Path is yung pinakamalakas. Kasama sa kayang gawin dito ng Deva Path is itong Bansho Tenin o Universal Pull. Na itong ang Bansho Tenin ay kayang manipulahin ang attractive force para magawa niyang palapitin ang kahit anumang bagay ayon man sa gusto niya. At ang sunod naman sa abilidad pa ng Deva Path is itong counterpart ng Bansho Tenin na tinatawag natin na Shinra Tensei or Almighty Push. Sa pamamagitan ng technique na ito ay magagawa mong mailayo o itulak ang kahit anumang bagay sa paligid mo. Maaari din itong gamitin para lumikha ng malaking shockwave sa lupa at magresulta ng napakatinding pinsala. At ang isa pa sa mga abilidad nitong Deva Path is itong Chibaku Tensei o Planetary Devastation. Ito yung technique ni Nagato guys na magbibitaw siya ng Black Orbs of Energy sa alapaap at magagawa nito na ma-attract ang mga bagay sa lupa. At dahil dyan magagawa rin ni Pain na maikulong ang kahit anumang gustuin niya. So ayun ngayon sa Deva Path mga boy. At ang kasunod natin is itong Asura Path. Itong Asura Path, ito yung Pain na naglalabas ng mga kung ano-anong gamit sa katawan. Tulad ng missile, tapos chainsaw. So solid din yung mga armas nito. At sa fully transformation nito ay nagkakaroon ito ng 3 muka at 6 na kamay. Isa rin sa kanyang mga abilidad is itong Flaming Arrow Warhead at itong Flaming Arrow of Amazing Ability. So ayun nga yung Asura Path mga boy. At ang kasunod dito is itong Human Path. Basically guys, itong Human Path, ang mga abilidad nito is yung kaya nilang makapagbasa ng isip ng target nila. At bukod dyan ay kaya rin nila na mag-extract ng kaluluwa sa isang tao. So ayun ngayon sa Human Path guys. At ang kasunod dito is itong Animal Path. Sa madaling salita, itong Animal Path, ito yung nagsasamon ng mga halimaw. At hindi lang din mga halimaw ang kaya niyang isamon. Kaya niya ring isamon yung mga kasama niya sa 6 Path of Pain. At kasama rin sa kanyang kayang isamon is si Conan. Yun ngayon sa Animal Path mga boy. At ang kasunod is itong Preta Path. So sa madaling salita lang din, itong Preta Path ay nakakapag-absorb ng mga ninjutsu. So ayun ngayon Preta Path mga boy. Napakatinding mag-absorb niya ng mga ninjutsu. At ang kasunod natin ay itong Naraka Path. May abilidad ito na tinatawag natin na King of Hell. At itong King of Hell ay kaya niyang malaman kung nagsisinungaling yung isang tao or hindi. At ang King of Hell na ito ay may kapangyarihan na pamunuan ng buhay at kamatayan. Dahil kaya din nito na i-restore ang anumang bagay or mga nasirang bagay. So ayun nga yung mga kayang gawin at mga abilidad nitong ni Nagato mga boy. At ang last sa ating listahan ay itong si Obito. Obito, birth date February 10, blood type O, height 182 cm, weight 70.3 kg, classification Jinchuriki, Visudo Jinchuriki, missing nin, S rank, sensor type, occupation
leader of Akatsuki at secret leader of Kirigakure. Sa kanyang nature type ay nakapaloob dito is itong fire, wind, lightning, earth, water, wood, yin, yang at yin yang release. At sa kanyang mga naging jutsu na nagamit is itong black receiver, yung magkarinigan siya syempre. Then itong chakra transfer technique, regeneration ability, dahil nga yung kanyang half body ay made by White Zetsu. Na yung White Zetsu na yon ay sinabi natin kanina na nagtataglay ng Hashirama cells. Kaya may regeneration ability si Obito mga boy. Kaya niya rin gamitin is itong earth release hiding like a mole technique, katulad nung ginagawa ni Deidara. At kasama rin dito is itong Infinite Tsukuyomi sa The Movie Road to Ninja. Oh guys, nakagamit siya ng Tsukuyomi doon. Parang prototype na Tsukuyomi. So kung napanood nyo na yung The Movie Road to Ninja, nung gumamit si Obito ng Tsukuyomi doon, ang nangyari din puro kabaliktaran. Doon sa Tsukuyomi na yon, si Naruto may mga magulang. Tapos si Sakura naman tatay niya Hokage. Si Hinata naman Shiga. Imbis na mahinhin, baliktad. Siga tapos laging galit. Tapos si Sasuke, babaero. Si Kiba at Akamaru, di nagkakasundo, lagi nag-aaway. Si Shino naman ay ayaw sa mga insekto. So, puro kabaliktaran nga yung nangyayari dun sa Infinite Tsukuyomi na ginawa ni Obito dun sa The Movie Road to Ninja. So, ayun nga yung Infinite Tsukuyomi ni Obito mga boy. At basically, kasama rin dito na kayang gamitin is yung Kamui, Izanagi, Genjutsu Sharingan, Fire Release Great Fireball Technique, Phoenix Sage Fire Technique, at itong Blast Wave Wild Dance. Kasama rin dito is itong Outer Path, Sensing Technique, Phantom Dragon 9 Consuming Seals, Demonic Statue Chains, Outer Path Samsara of Heavenly Life Technique. Ito yung ginawa na rin ni Obito guys na bubuhay ka ng patay. At kasama rin dito is itong Summoning Demonic Statue of the Outer Path. Syempre guys, dahil nga nakagamit din ng Rinnegan si Obito, kasama rin dito sa nakagamit siya ng 6 Path of Pain. Oh mga boy, gumawa din siya ng kanyang sariling 6 Path of Pain. Kasama rin dito is itong 6 Path 10 Tails Coffin Seal. Ito yung isisil mo yung 10 Tails sa sarili mo. Basically, gagawin mong 10 Tails Jinchuriki yung sarili mo. Then yung maging 10 Tails Jinchuriki siya, malamang nagkaroon siya ng 6 Path Senjutsu, Truth Seeking Balls, Hands of Flame, at nagamit niya rin itong 6 Red Yang Formation. Kasama rin sa kanyang mga nagamit is itong Telescope Technique, Tail Beast Ball, Tail Beast Chakra Arms, Tail Beast Transfer Technique, yung itatransfer niya yung Tail Beast kay Naruto dun sa 4th Shinobi War, diba? Then Tail Releasing Method, ito yung i-extract niya yung Tail Beast sa isang Jinchuriki, tulad nung ginawa niya kay Uzumaki Kushina nung ilalabas niya si Kurama kay Kushina. At syempre, nakagamit din ng Wood Release si Obito. Kasama dyan is itong Wood Release Underground Roots Technique, Wood Release Wood Dragon Technique, yung ginamit niya sa 4th Shinobi War, diba? At itong Wood Release Cutting Technique, Wood Release Great Spear Tree. Ayan guys, solid yung wood style na yan, diba? Bali nagawa niyang i-perform yung wood release na yan, itong Great Spear Tree, nung nagalit siya, nung namatay nga si Rin, diba? So grabe din palang wood style user itong si Obito kapag nagagalit. At syempre mga boy, hindi mawawala sa abilidad ni Obito is itong Uchiha Flame Formation, Uchiha Return, at itong patawang secret technique ni Obito na tinatawag natin na Frilled Neck Lizard Technique or Butiki Technique. Butiki Technique! At ang last nga ay itong Whack-A-Mole Technique or Mogura Tataki Technique. Ito yung bigla siyang sumusulpot-sulpot guys. At ayun nga guys, ang abilidad ng bawat Akatsuki members. At syempre, muli kong sasabihin na kung may mali akong nasabi or may kulang akong nasabi, paki-comment na lang dyan guys sa ating comment section sa ibaba para malaman ko din kung ano-ano nga ba yung mga bagay na yon. At yan nga guys ang ating talakayan patungkol nga dito sa isa sa mga pinakamaangas na organisasyon o grupo sa mundo ng anime, ang Akatsuki, at ang kanilang mga angking abilidad na nagsasabi nga kung gaano nga ba talaga sila katikas at kaangas at kalalakas. At kaya hanggang dito na nga muna tayo mga pare ko, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.